So mga par, isang tunay na legend lang daw makakatalo kay Kit One-Time Thurman. Ito ang kanyang sinabi mga idol. Sa unang press ko nito kalaban si Sebastian Pondora. Ano yan ni Thurman Boy, saludo daw siya kay Pondora. Dahil sa hindi daw ito sumusunod sa style ng bagong generation na boxer. Na puro lang daw build up ng build up, kalaban ng mga tune-up fight para mapangalagaan at protektahan ang kanilang record. Believe daw si Thurman kay Pondora. Dahil kung sa bagay daw mga idol, pwede na ito mamili ng kalaban na gusto niyang labanan. Dahil siya ang number 1 sa division. Pero mas ginusto pa daw nito bigyan ng laban si Thurman. Subalit hanggang doon lang daw yun mga idol. Pinatunayan lang daw ni Pondora na matapang siya. Pero ibang level daw ang bagsik ni Thurman sa bakbakan. Kailangan mo daw maging special na fighter bago talunin itong si Thurman Boy. Mga level daw ni Pacquiao ang dapat na fighter na makakatalo lamang kay Thurman Boy. Kung saan maski daw mga idol ang icon na si Pacquiao, hirap din daw na talunin si Thurman. Kinapos lang daw ito ng contest sa laban sa Pinoy Legend. Hindi pa daw kahit kailan nanakot si Thurman sa bakbakan mga idol simula sa amateur hanggang ngayon sa pro. At hindi daw ito hayaan ni Thurman na mangyari sa kanya hanggang mag-retire dito sa boxing sports. Ipaparamdam daw ni Thurman mga idol kay Pondora ang kanyang PTSD matapos ito manakot kay Brian Mendoza. Mas matindi pa daw dito mga idol ang ibibigay ni Thurman kay Pondora. Sa gayon para maging ganap ito na 2 division champion sa boxing sports. Samantala sa naging reaksyon naman po mga idol ng legendary trainer na si Joel Diaz. Naniniwala siya mga idol na walang dahilan daw na hindi mananalo si Canelo Alvarez sa laban kontra kay Terence Crawford. Mga fans lang daw talaga ni Crawford ang nagsasabi na siya ang mananalo sa bakbakan na to. Lahat daw ng advantage na kay Canelo na, maski daw sa scorecards mga idol. Lamang si Canelo dito dahil siya ang kampiyon at A-side sa bakbakan. Okay lang daw sana mga idol kung babasagin ng panga ni Canelo. Baka daw kasi makasingit ng isang suntok si Crawford at manakot niya ito sa ibabaw ng boxing ring. Pero hindi daw mga idol. Sa halip si Canelo pa daw ngayon ang pinakamatibay na panga sa bakbakan. Mantakin nyo daw mga idol, halos 70 fights na si Canelo. Pero ni isa daw mga idol, hindi pa siya napabagsak. Kahit si Triple G daw mga idol na malakas na fighter, hindi umubra sa tibay ni Canelo. Hindi naman sinasabi ni Joel Diaz mga idol na knockout ang abutin ni Crawford sa bakbakan. Pero para sa kanya mga boss, mananalo daw si Canelo sa isang kumbinsidong paraan sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, sa ginanap nga po na pre-weigh-in ng WBC sa kanilang title fight, 40 days bago ang laban sa pagitan ni Naoya Inoue kontra si Murodjon Akhmadaliev, kung saan mga idol, sa pagkakataon na to, dapat bumigat ang dalawang fighter na hindi tataas sa 5% sa pinagkasunduan nila na timbang. Kaya dapat mga idol, hindi sila tataas sa 58.1 kg, kung saan mga boss, si Akhmadaliev bumigat ng 57.7 pounds. Pasok ito sa tamang timbang, pero si Inoue mga idol, bumigat ito ng 58.5 kg. Overweight ito mga idol, halos 400 grams. Ginagawa mga idol ng WBC ang pre-weigh-in para sumunod ang mga boxer sa tamang pag-weight cut. Sa gayon mga idol, para maiwasan ang disgrasya sa bakbakan. Pero ngayon mga idol, walang imik ni Inoue at inaasahan natin mga idol na okay lang ang bagay na to, na hindi sumunod si Inoue sa policy na to dahil siya naman ang superstar. Pero kung si Akhmadaliev ito mga idol, malamang meron itong maraming kwento.